Ampersand quote, noong gabing iyon ng bagong taon, nasaksihan ko. Ang bahay ng anak ko, ang pinaghirapan niyang 8 milyon, ay naging pugad ng mga salarin. Ang mga biyenan niya, nagpa-party, tumatawa ng malakas. Habang si Manny, nakatali sa madilim na bodega. Walang awa. Pero ang isang ama, hindi lamang manonood. May paraan ang matanda, at hindi sila matutulog ng mahimbing, ampersand quote. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ang pangalan ko po ay Aling Elena Reyes. 6 na po ampersand apos, isang taong gulang na ako. Dati, inakala ko na kapag napalaki ko lang ng maayos ang aking anak, wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Pero dumating ang isang araw, at napagtanto ko, may mga bagay pala, na hindi lang basta-basta ibinibigay, at hindi rin basta-basta ibinabalik. Pagkatapos ng 6 na buwan sa dilim, sa halos walang katapusang pagtulog, nagising ako. Unti-unting bumalik ang liwanag sa aking mga mata, sumalubong ang maliwanag na ilaw ng ospital, at ang amoy ng disinfectant. Nasa puting silid ako, may mga makina sa paligid ko na tahimik na umuugong, at hindi ko agad maintindihan kung nasaan ako, o kung gaano nakatagal ang lumipas. Isang nurse ang pumasok, at nang makita akong gising, ngumiti siya ng may ginhawa. Ampersand quote, Aling Elena, salamat sa Diyos at gising na po kayo. Tatawagin ko po ang doktor, ampersand quote, natuyo ang lalamunan ko, at nang subukan kong magsalita, isang mahinang bulong lang ang lumabas. Ampersand quote, nasaan ako? Ampersand quote, nasa ospital po kayo, Aling Elena. Na-stroke po kayo, at 6 na buwan kayong nakoma, ampersand quote, 6 na buwan. Kalahati ng 1 taon ng aking buhay, nawala ng ganoon lang. Napakabilis ng pagtibok ng aking puso, at ang tanging nasa isip ko, si Marco, ang nag-iisang anak ko. Dapat ay nag-aalala siya, naghihirap para sa akin. Makalipas ang 2 oras, dumating si Marco. Kasama niya si Stella, ang kanyang asawa. Si Stella, gaya ng dati, ay walang bahid dungis, maayos ang pananamit. Si Marco naman, mukhang pagod, ngunit walang bakas ng ginhawa sa kanyang mukha. Sa halip, may irita akong nakita sa kanyang mga mata. Umiti ako ng mahina kahit masakit. Ampersand quote, Marco, anak ko, ampersand quote, lumapit siya, ngunit hindi niya ako niyakap. Tumayo lang siya, nakakrus ang mga braso. Ampersand quote, inay, mabuti at nagising na po kayo, ampersand quote, malamig, formal ang boses niya. Si Stella naman, malapit sa pinto, abala sa kanyang cellphone. Sinubukan kong abutin ang kamay ni Marco, ngunit umatras siya ng isang hakbang. At pagkatapos, sinabi niya. Ang mga salitang naghihintay na lumabas sa loob ng 6 na buwan, ang mga salitang nagpatunay sa lahat ng narinig ko sa dilim. Ampersand quote, inay, ibinigay ko na po ang bahay niyo sa biyenan ko. Akala ko po kasi mamamatay na kayo, ampersand quote. Namayani ang nakakabinging katahimikan sa silid. Tiningnan ko siya, umaasa na biro lang iyon, isang masamang biro. Ngunit seryoso ang kanyang mukha. Tinaas ni Stella ang kanyang mga mata mula sa cellphone at idinugtong ng mahinahon, ampersand quote, maghanap na lang po kayo ng ibang titirhan, ampersand quote, may kung anong nabasag sa loob ko ng sandaling iyon. Hindi ito galit, hindi ito pagkadismaya. Ito ay kalinawan. Tinignan ko ang aking anak, ang bata na binuhat ko sa aking mga braso, na pinakain, binihisan, pinag-aral, at nakita ko ang isang estranghero. Hindi ako nagsalita. Huminga lang ako ng malalim, at sa katahimikan na yon, ginawa ko ang pinakamahalagang desisyon sa aking buhay. Hindi ako makikipagtalo. Hindi ako magmamakaawa. Hindi ako magpapababa ng sarili. Gagawin ko ang laging kong ginawa, lulutasin ko ang lahat gamit ang sarili kong mga kamay. At sila, hindi pa nila alam ang darating. Mula sa kasalukuyang matinding sakit na ito, nagsimula akong magbalik tanaw, sa aking buhay, sa aking anak, sa bahay na minahal ko, lahat ng pinaghirapan kong buuin at protektahan. Nagsimula ang lahat sa Barangay Sampaguita, isang maliit na baryo malapit sa Maynila. Hindi kami mayaman. Ang nanay ko, Aling Pepay, ay nananahi ng mga damit para sa simbahan, at ang tatay ko, Mang Ben, ay nagtatrabaho sa konstruksyon. Hindi man kami sagana sa material, pero may dignidad kami. Laging sinasabi ng nanay, ampersand quote, Elena, huwag kang hihingi ng kahit ano na hindi mo kayang kamtin ng sarili mong mga kamay, ampersand quote, bitbit ko ang aral na yan sa buong buhay ko. Nang mag-20 ampersand apos, ni dalawa ako, nakilala ko si Mang Tonyo Reyes.
Siya ay isang masipag at matapat na mason. 2 taon pagkatapos, ipinanganak namin si Marco. Naaalala ko pa ang araw na yon, parang kahapon lang. Malamig na umaga ng Enero, balot ng hamog ang mga kalsada. Binuhat ko ang sanggol na yon sa aking mga bisig, at naisip ko, quote, ibabaigay ko ang lahat ng hindi ko naranasan sa'yo, quote, at ginawa ko. Namatay si Mang Tonyo ng 8 taong gulang pa lang si Marco. Isang aksidente sa trabaho, bumagsak na biga. Walang pagkakataon. Naging biyuda ako, nag-iisa, may maliit na anak at walang naipong kahit 1 sentimos. Pero hindi ako sumuko. Nagsimula akong magtrabaho bilang labandera, tagalinis ng bahay. Pagkatapos, natuto akong magluto ng mga tradisyonal na kakanin at pansit, at nagsimula akong magbenta sa mga piyesta ng baryo. Dahan-dahan, nakalikom ako ng pera, inipon ang bawat pesos, at hindi ako kailanman bumili ng kahit ano para sa akin na hindi mahalaga. Ang mga damit ko ay pareho sa loob ng maraming taon, ang mga sapatos ko ay tagpi-tagpi, lahat para kay Marco. Binayaran ko ang kanyang pag-aaral, ang kanyang uniforme, mga libro, at mga field trip. Nang gusto niyang mag-aral ng administrasyon sa universidad, sinabi ko na, kahit alam kong ibig sabihin nito ay kailangan kong magtrabaho ng mas matindi pa. Naglilinis ako ng bahay sa umaga, nagbebenta ng pagkain sa hapon, at sa gabi ay nagpaplansa ng damit ng iba. Si Marco ang lahat para sa akin. Siya ay matalino, magalang. Laging sinasabi ng mga kapitbahay, quote, ang swerte mo, Aling Elena. Ang anak mo ay isang mabuting bata, quote, at naniwala ako. Nang magta-30 ni 2 taon si Marco, nakapagtapos siya. Nakakuha siya ng magandang trabaho sa isang accounting firm. Naaalala ko pa nang umuwi siya na may dalang balita. Mahigpit niya akong niyakap at sinabi, quote, Inay, ako naman po ang mag-aalaga sa inyo ngayon, quote, umiyak ako ng araw na yon. Umiyak ako ng ginhawa, ng tuwa, ng naipong pagod, pero umiyak din ako dahil sa kaibuturan ng aking puso. Alam kong naibigay ko na ang lahat ng mayroon ako at ngayon ay sa wakas ay makakapagpahinga na ako. Panahon na rin noon nang binili ko ang bahay ko. Hindi ito malaki, hindi ito marangya, ngunit ito ay akin. Nasa isang tahimik na kalsada ito sa barangay Sampaguita, malapit sa aking pinaglakihan. Mayroon itong 2 silid tulugan, isang maliit na sala, isang kusina na kasya ang isang kahoy na mesa na ako mismo ang nagpinta. Sa likod, may bakuran na may kalamansi tree na namumunga bawat taon. Mahal na mahal ko ang kalamansi tree na yon. Tuwing umaga, iniinom ko ang aking kape habang nakaupo sa bakuran, tinitingnan ang punong iyon. Ang amoy ng kalamansi na hinaluan ng sariwang hangin ng umaga ay nagpaparamdam sa akin na sulit ang lahat. Gusto rin ni Marco ang bahay. Binisita niya ako bawat Sabado linggo. May dala siyang pandesal, umupo kami sa kusina at nag-uusap. Kinukwentuhan niya ako tungkol sa trabaho, sa mga kasamahan, sa buhay. Ito ay simple, ito ay mabuti. Naisip ko na ito ang aking nakamit. Kapayapaan. Isang tahanan. Ang kumpanya ng aking anak. Nang magta-30 taon si Marco, nakilala niya si Stella. Ipinakilala niya sa akin 1 linggo pagkatapos ng misa. Maganda si Stella, maayos ang pananamit, may pininturahang kuko at laging maayos ang buhok. Ngumiti siya ng malapad, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Napansin ko yon mula pa sa unang araw, ngunit wala akong sinabi dahil in love si Marco, at ako, bilang isang ina, ay gusto kong maging masaya siya. Galing si Stella sa isang middle class na pamilya. Ang kanyang ama ay may hardware store at ang kanyang ina ay isang retiradong guro. Nakatira sila sa isang bahay na mas malaki kaysa sa akin, sa isang mas magandang lugar. At hindi kailanman pinalampas ni Stella na iparamdam iyon sa akin. Kapag bumibisita siya, tinitignan niya ang paligid na parang sinusuri niya. Hinahawakan niya ang mga muebles gamit ang dulo ng kanyang mga daliri, na parang natatakot siyang marumihan ang kanyang mga kamay. Isang beses, habang nagsasalin ako ng kape, nagkomento siya, quote, Aling Elena, hindi niyo ba sa palagay ay medyo luma na ang bahay na ito? Si Marco ay karapat-dapat sa mas magandang tirahan, hindi po ba? Quote, ngumiti ako, ngunit sa loob ay may nasaktan. Ikinasal si Marco at Stella makalipas ang 6 na buwan. Ang pista ay sa bahay ng mga magulang ni Stella. Tumulong ako sa pagbayad ng isang bahagi,
kahit wala akong kondisyon, dahil anak ko siya at laging kong ginagawa ang lahat para sa. Sinasabi niya na masikip ang lugar, na maingay ang baryo, na karapat-dapat siya ng higit pa. Nagsimulang magtrabaho ng mas matagal si Marco. Umuwi siyang pagod, stress, ngunit bawat tanong ko kung maayos ang lahat, sinasabi niya na, #, ito ay para sa aming kinabukasan, inay, #, lumipas ang mga taon. Hindi kailanman nagbuntis si Stella. Hindi namin pinag-usapan yon. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang isang kapaitan na lumalaki. Bihira na siyang bumisita, at kapag dumating siya, laging may matulis na komento. Aling Elena, hindi po ba kayo napapagod na laging pareho ang niluluto? Ang mantel na ito ay pareho pa rin sa loob ng 5 taon. Sabi ni Marco ayaw niyo raw palitan ang mga lumang muebles na yan. Bakit po ba kayo masyadong nakakapit sa nakaraan? Hindi ako sumasagot. Ngumiti lang ako dahil natutunan ko sa buhay na ang ilang labanan ay hindi na sulit pag-aaksayan ng oras. Bihira na ring bumisita si Marco, laging may mga dahilan, maraming trabaho, mga obligasyon, pagod, ngunit naintindihan ko, o sinusubukan kong intindihin. Mga kaibigan, narating na natin ang isang mahalagang bahagi ng kwento ni Aling Elena. Napakabigat ng mga pasakit na kanyang dinaranas, pero ito pa lang ang simula. Ano sa tingin niyo ang nararamdaman niya sa mga panahong ito? At ano kaya ang susunod na mangyayari? Ibahagi ang inyong mga saloobin at hula sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ay nagbibigay inspirasyon sa akin para magpatuloy sa pagbabahagi ng mga kwentong may aral. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para hindi nyo mapalampas ang mga susunod na bahagi ng kwento ni Aling Elena. Lumipas ang mga taon pagkatapos ng kasal nina Marco at Stella. Hindi tumigil si Stella sa pagrereklamo tungkol sa kanilang maliit at inuupahang apartment. Laging sinasabi niyang hindi siya karapat-dapat doon, na kailangan nila ng mas maganda, mas malaki, isang tahanang tunay na kumakatawan sa status nila. Dahil dito, si Marco, ang aking anak, ay lalo pang nagsikap, nagtrabaho ng mas matagal na oras, umuwi ng pagod at stress. Napansin kong unti-unti siyang nagbabago, nagiging mas malayo sa akin, na para bang may mabigat siyang pasanin na hindi niya kayang ilabas. Binibigyan ko siya ng paunawa sa tuwing napapansin ko ang kanyang pananahimik, sinasabi kong, anak, kung may problema ka, nandito lang si inay, ngunit lagi siyang umiiwas sa aking mga mata, at ang tanging isasagot niya ay, wala po, inay. Pagod lang po ako sa trabaho, ang mga sagot na iyon, bagama simple, ay nagpapadama sa akin ng labis na kalungkutan, na para bang unti-unti siyang lumalayo sa akin, hindi lang sa pisikal, kundi maging sa damdamin. Naaalala ko ang isang hapon noong Setyembre. Walang ibang bumisita sa akin kundi si Marco. Umupo siya sa tabi ko sa bakuran, tinitingnan ang aming kalamansi tree na punong-puno ng bunga. Mukha siyang malayo, malalim ang iniisip. Inay, sabi niya, nang hindi man lang ako tiningnan, hindi niyo ba naisip ibenta ang bahay na ito, parang may kung anong humigpit sa dibdib ko. Ibenta? Bakit? Nagkibit balikat siya. Hindi ko alam. Malaki na po kasi ang bahay para sa inyo na mag-isa, inay. At ang pera ay makakatulong sa inyo. Makakapamuhay po kayo ng mas maganda, ng mas komportable. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, sinusubukang intindihin ang kahulugan ng kanyang mga salita. Marco, ang bahay na ito ang lahat ng meron ako. Dito ang mga alaala ko, ang pinaghirapan ko, ang pawis at dugo ng tatay mo. Hindi ito basta-basta maipapalit, natahimik siya sandali, pagkatapos ay tumango, ngunit nakita kong hindi siya kumbinsido. At sa katahimikan na yon, may nagtulak sa akin na magtanong, si Stella ba ang nag-utos sa iyo na itanong ito, hindi siya sumagot. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalinaw na sagot na kailangan ko. Sa sandaling iyon, alam kong ang kanyang puso ay hati na, at ang anino ni Stella ay bumabalot na sa kanyang pagkatao. Lumipas ang buwan, at patuloy pa rin ang pagdami ng mga dahilan ni Marco kung bakit hindi siya makadalaw. Maraming trabaho, inay, may commitments po kami, pagod po ako, bihira na siyang bumisita, minsan isang beses lang sa isang buwan, kung minsan ay hindi pa.
Bawat pagdalaw niya ay nagmamadali, umuupo lang saglit at pagkatapos ay aalis na. Sinusubukan kong intindihin, sinasabi sa aking sarili na abala lang siya, na may sarili na siyang buhay. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, nararamdaman ko ang lumalaking kalungkutan, ang unti-unting paglayo niya. At sa mga panahong ito, nagsimula ring magbigay ng babala ang aking katawan. Noong Disyembre ng taong iyon, habang naghahanda ako ng kakanin para ibenta, naramdaman ko ang unang matinding pagkahilo. Akala ko pagod lang. Umupo ako sandali at nawala rin. Ngunit bumalik ito pagkatapos ng 2 araw at pagkatapos ay muli. Nagpunta ako sa doktor sa health center. Sinabi niyang mataas ang aking presyon. #, kailangan niyo pong mag-ingat, Aling Elena. Bawasan ang alat, bawasan ang stress, mas maraming pahinga, #, tumango ako, ininom ang mga gamot na nireseta niya. Ngunit hindi ko ito sinabi kay Marco. Ayaw kong lumapit siya dahil lang sa obligasyon. Gusto kong lumapit siya dahil mahal niya ako, hindi dahil sa pagkakasala. Hindi ko inakala na ang mga babalang iyon ay simula pa lang ng isang mas malaking pagsubok na magbabago sa lahat ng aking inakala tungkol sa buhay at pag-ibig. Isang hapon ng Mayo, habang abala ako sa paghahanda ng adobo sa kusina, nakikinig sa paborito kong musikang Latin na Jos Alfredo Jimenez, bigla kong naramdaman ang matinding pagkahilo. Lumubog ang sahig sa ilalim ng aking mga paa, at sa pagkakataong ito, hindi na ito tumigil. Sinubukan kong kumapit sa kung ano, ngunit hindi sumunod ang aking mga kamay. Bumagsak ako. Ang huling bagay na naalala ko ay ang malamig na sahig sa aking mukha, at ang matamis na amoy ng kalamansi na nanggagaling sa bakuran. Pagkatapos noon, bumalot na ang kadiliman. Hindi ko na naaalala ang ospital, ang ambulansya, ang mga ilaw, o ang mga boses ng mga paramedik. Ang tanging naaalala ko ay ang paggising sa dilim, isang ganap na dilim, tahimik, at mabigat. Hindi ko maigalaw ang aking katawan. Hindi ko maidilat ang aking mga mata. Hindi ako makapagsalita. Ngunit naririnig ko. Sa simula, malalayong tunog lamang, mga #, beep beep #, ng makina, mga boses na tila nakatabing, mga mabilisang hakbang. Pagkatapos, dahan-dahan, nagsimula akong makilala ang mga salita, #, severe stroke na sa coma, hindi natin alam kung kailan siya gigising, kung gigising man, #, at pagkatapos, narinig ko ang boses ni Marco. Gaano po katagal siya mananatili sa ganito, #, hindi siya mukhang nag-aalala, sa halip, tila pagod lang. Sumagot ang doktor ng isang bagay na hindi ko narinig ng malinaw, ngunit narinig ko ang mga salitang, #, linggo buwan walang katiyakan, #, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na naririto ako, na naririnig ko siya, na huwag niya akong iwan. Ngunit hindi sumunod ang aking katawan, at bumalik muli ang lahat sa kadiliman. Ang koma ay isang kakaibang lugar, hindi ito tulad ng pagtulog, hindi ito tulad ng panaginip. Ito ay tulad ng pagiging nakabitin sa pagitan ng dalawang mundo, hindi rito at hindi rin doon. Minsan, naririnig ko ang mga boses. Minsan, nararamdaman ko ang mga kamay na humahawak sa akin, marahil isang nurse. Ngunit hindi ako makasagot. Sa mga unang araw o linggo, hindi ako sigurado sa takbo ng panahon, narinig kong bumisita si Marco. Papasok siya, upo sa tabi ng aking kama, at magsasalita. Inay, hindi ko po alam kung naririnig niyo ako. Sabi ng mga doktor, baka raw po makakatulong, huminto siya. Sabi ni Stella, kailangan daw po nating maging realistic. Ayaw niyo raw po sigurong mamuhay ng ganito, isang mas mahabang paghinto. Hindi ko po alam ang gagawin. Inay, hindi ko alam kung ano ang gusto niyong gawin ko, at pagkatapos, alis na siya. Gusto ko siyang sigawan. Naririto ako. Lumalaban ako. Huwag mo akong iwan. Ngunit hindi ko magawa. Naging mas bihira ang pagdalaw ni Marco. Sa simula, araw-araw, pagkatapos ay bawat 2 araw, pagkatapos ay 1 beses sa 1 linggo. At kapag dumarating siya, hindi na siya gaanong nagsasalita. Upo lang siya ng tahimik. Minsan ay bubulungan niya, patawad, inay, ngunit hindi niya kailanman sinabi kung bakit. Isang araw, narinig ko si Stella. Ito ang unang pagkakataon na dumating siya, o kung hindi man, ito ang unang pagkakataon na narinig ko siya. Ang kanyang boses ay malamig, walang pasensya. Marco, hindi natin kayang bayaran ito.
Napakamahal ng ospital, ampersand quote, inay ko apos, yan, Stella, ampersand quote, hindi ko gagalawin ang bahay niya, ampersand quote, hindi ko sinasabing ibenta mo. Gamitin lang natin pansamantala habang siya ay naririto, ampersand quote, Stella, sinabi ko na, hindi, ampersand quote, narinig ko ang mga yabag na palayo, isang pinto na sumara ng malakas, at pagkatapos ay katahimikan. Gusto kong umiyak. Gusto kong yakapin ang aking anak at sabihin sa kanya na ipinagmamalaki ko siya sa pagtatanggol sa akin. Ngunit wala akong magawa. Nakinig lang ako. Lumipas ang mga linggo o sa tingin ko. Ang oras ay naging malabo. Minsan, naririnig ko ang mga nurse na nag-uusap tungkol sa akin. Ampersand quote, kawawang matanda, 3 buwan na siyang ganyan. Dumadalaw pa ba ang anak niya? Ampersand quote, halos hindi na, minsan 1 beses lang sa 1 linggo. Nakakalungkot na mag-isa siya ng ganyan, ampersand quote, ngunit hindi ako nag-iisa. Napapalibutan ako ng mga makina, ng mga ampersand quote, beep beep, ampersand quote, ng mga boses ng mga estranghero, hindi ko lang sila masagot. 4 na buwan, 5 buwan, 6 na buwan. Halos nawala na ang pagdalaw ni Marco. Minsan 1 beses bawat 2 linggo, kung minsan ay bawat 3 linggo, at kapag dumarating siya, ilang minuto lang. Ampersand quote, kumusta, inay? Nandito pa rin ako. Kami ni Stella, maayos naman. Ang mga magulang ni Stella ang nag-aalaga ng bahay mo. Maayos ang lahat, ampersand quote, maayos ang lahat. Habang ako ay nakakulong sa kadiliman, habang ang mga estranghero ay nakatira sa aking bahay, habang dahan-dahang kinakalimutan ako ng aking anak, maayos ang lahat. Pero pagkatapos may nagsimulang magbago. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Ito ay tulad ng isang maliit na ilaw na sumindihan sa dilim. Sa simula, hindi ako makagalaw, ngunit nagsimula akong makaramdam. Naramdaman ko ang isang kamay na humahawak sa akin, marahil isang nurse. Naramdaman ko ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana, mainit sa aking balat. Naramdaman ko ang amoy ng disinfectant, ng malinis na kumot. At pagkatapos, dahan-dahan, nagsimula akong marinig ng mas malinaw. Ang mga boses ay hindi na nakatabing. Malinaw na. Ampersand quote, bumabuti ang kanyang vital signs. Sa tingin mo, magigising siya, ampersand quote, posible. Nakakita na ako ng mga ganitong kaso, ampersand quote, at pagkatapos, 1 araw, naramdaman kong kaya kong igalaw ang 1 daliri. Isa lang, ngunit ito ay isang bagay. Ito ay isang senyales na ako ay bumabalik. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas sa pagitan ng unang pagkilos na yon at ng sandaling sa wakas ay idinilat ko ang aking mga mata. Marahil mga linggo. Ngunit 1 araw, ginawa ko lang. Idinilat ko ang aking mga mata, nakakasilaw ang liwanag. Kumurap ako ng ilang beses, sinusubukang ituon ang aking paningin. May isang nurse sa silid na nagsusuri ng isang makina. Nang makita niya akong gising, lumaki ang kanyang mga mata. Ampersand quote, Aling Elena, Diyos ko po, ampersand quote, tumakbo siya patungo sa pinto. Ampersand quote, Doktor, gising na po siya, ampersand quote, nagkagulo pagkatapos noon. Mga doktor na pumapasok, nagsusuri sa akin, nagtatanong. Ampersand quote, alam niyo po kung nasaan kayo, ampersand quote, tumango ako ng mahina. Ampersand quote, alam niyo po ang pangalan niyo, ampersand quote, L. Elena, ampersand quote, isang mahinang bulong ang aking boses. Ampersand quote, magaling. Alam niyo po kung anong buwan, ampersand quote, hindi ko alam. Ngumiti ang doktor. Ampersand quote, huwag po kayong mag-alala. Normal lang po iyan. 6 na buwan po kayong nakoma, ampersand quote, 6 na buwan. Kalahati ng 1 taon ng aking buhay. Nawala. Ampersand quote, tatawagin po namin ang anak nyo, ampersand quote, at pagkatapos, may humigpit sa dibdib ko. Darating si Marco, at kailangan kong sabihin sa kanya ang tungkol sa bahay. Kailangan kong. Ngunit pagkatapos ay naalaala ko. Naalaala ko ang mga pag-uusap na narinig ko. Naalaala ko si Stella na sinasabing, ampersand quote, hindi siya gigising, ampersand quote. Naalaala ko si Marco na sinasabing, ampersand quote, ang mga magulang ni Stella ang nag-aalaga ng bahay mo, ampersand quote, at sa sandaling yon, nakahiga sa kama ng ospital, pagkatapos ng 6 na buwan ng kadiliman, gumawa ako ng isang desisyon. Hindi ako magiging biktima. Hindi ako magmamakaawa.
Hindi ako luluha. Gagawin ko ang laging kong ginawa, lulutasin ko ang mga bagay gamit ang sarili kong mga kamay. Ngunit kailangan ko munang marinig kung ano ang sasabihin ni Marco. Kailangan kong makita kung naroon pa rin ang aking anak sa ilalim ng impluwensya ni Stella, o kung nawala na siya ng tuluyan. Pagkatapos ng halos 6 na buwan na pagitan sa kamatayan at buhay, sa wakas ay idinilat ko ang aking mga mata. Ang liwanag sa aking harapan ay nakakasilaw, mas matindi pa sa sikat ng araw sa isang tanghali ng Mayo. Kumurap ako ng ilang beses, sinusubukang ayusin ang aking paningin sa puting kisam at mga pader ng silid ospital. Naroon pa rin ang amoy ng disinfectant at ang patuloy na tunog ng mga makina na nakakabit sa aking katawan. Lumapit ang isang nurse, umiti ng may kaluwagan, at halos maiyak sa tuwa nang makita akong gising. Quote, Aling Elena, salamat po sa Diyos. Magaling po. Tatawagin ko po ang doktor, quote, naramdaman ko ang aking lalamunan na tuyong-tuyo, at nang subukan kong magsalita, isang mahinang bulong lamang ang lumabas. Ilang sandali, dumating ang doktor, sinuri ang aking mga vital signs, at malumanay na ipinaliwanag ang lahat. 6 na buwan akong nakoma. 6 na buwan. Buong 6 na buwan na ang aking katawan ay nakahiga, ngunit ang aking isip ay tila nakarinig ng lahat. Ang katotohanan ng mga pangyayari na narinig ko sa dilim ay biglang lumitaw sa aking isipan, mas malinaw pa sa liwanag ng araw. 2 oras ang lumipas bago sila dumating. Si Marco, ang aking nag-isang anak, at si Stella, ang kanyang asawa. Pumasok sila sa silid. Si Stella, gaya ng dati, ay maayos ang pananamit, ang kanyang buhok ay perpekto, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Marco naman, mukhang pagod, ang kanyang mga mata ay tila kulang sa tulog, ngunit wala akong nakitang tunay na pag-aalala o ginhawa sa kanyang mukha. Sa halip may irita akong nakita, isang pagkadismaya. Ngumiti ako ng mahina, kahit pa masakit ang aking katawan. Quote, Marco, anak ko, quote, lumapit siya, dahan-dahan, ngunit hindi niya ako niyakap. Tumayo lang siya, nakakrus ang kanyang mga braso. Quote, Inay, mabuti at nagising na po kayo. Quote, malamig ang kanyang boses, formal, na tila nakikipag-usap siya sa isang estranghero. Si Stella naman, nanatili malapit sa pinto, abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone, hindi man lang ako tinitingnan ng direkta. Sinubukan kong abutin ang kamay ni Marco, ngunit umatras siya ng isang hakbang, na tila umiiwas sa isang nakakahawang sakit. At pagkatapos, sa gitna ng lahat ng aking paghihintay, sinabi niya. Ang mga salitang nagpatunay sa lahat ng aking narinig. Quote, Inay, ibinigay ko na po ang bahay niyo sa biyenan ko. Akala ko po kasi mamamatay na kayo, quote. Napakasakit ng mga salitang iyon, tumatak sa aking puso na tila isang matalim na balaraw. Ang silid ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Tiningnan ko si Marco, umaasa na biro lang ang lahat, ngunit seryoso ang kanyang mukha, walang bahid ng pagbibiro. Pagkatapos, tinaas ni Stella ang kanyang mga mata mula sa cellphone, at idinugtong ng may malam. Pagkalabas ko ng ospital, ang aking katawan ay nanlalambot pa. Ang aking isip gulong-gulo. Hindi ko kayang tawagan si Marco. Hindi ko kayang harapin ang katotohanan na ang aking anak, ang sarili kong dugo, ay maaaring may kinalaman sa kapahamakan ng kanyang kapatid. Hindi ko rin kayang magpunta sa bahay ko, ang bahay na pinaghirapan namin ni Manny, na ngayon Apos, base sa mga nakita ko, ay tila naokupahan na. Sa halip, ang aking mga paa ay kusang dinala ako sa isang lugar na may kaunting kapayapaan, sa bahay ng aming matandang kapitbahay, si Aling Nena Santos. Nakita niya ako, ang aking mukha Apos, nagusot, ang aking mga mata Apos, naipagod na pagod, at walang sabi-sabi, niyakap niya ako ng mahigpit. Doon, sa bisig ni Aling Nena, ang aking matandang kaibigan, unang pagkakataon matapos ang maraming araw, bumuhos ang aking luha. Hindi na luha ng takot, hindi luha ng galit, kundi luha ng kalungkutan, ng pagod, ng isang ama na nasaktan ng sobra-sobra. Ang kanyang yakap at mga bulong, quote, ay, Mang Delphine ko, ano Apos, nang nangyari sa inyo, quote, ay parang isang balabal na nagpapainit sa aking kaluluwa. Ang kanyang pagiging simple, ang kanyang pagmamalasakit, ay nagpaalala sa akin na sa gitna ng lahat ng kasamaan, mayroon pa ring kabutihan. Sa mga sumunod na araw, si Aling Nena ang naging aking lakas. Siya ang nagbigay sa akin ng makakain, nag-alaga sa akin, at higit sa lahat, nagbigay ng tahimik na lugar kung saan ako makakapag-isip.
Hindi nagtagal, alam kong kailangan kong kumilos. Naramdaman ko ang apoy sa aking puso, na pilit na binubuhay. Matapos ang ilang araw ng pag-imbestiga, tumawag siya. Ampersand quote, Mang Delphine, ampersand quote, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Ampersand quote, walang anumang deed of sale o transfer of ownership sa pangalan ng pamilya Santillan o kina at Nrea Ramos sa iyong bahay. Ang titulo ay nasa iyo pa rin, ampersand quote, nakahina ako ng maluwag, ngunit agad itong napalitan ng panibagong pagkabahala. Ampersand quote, pero, Mang Delphine, mayroon si Marco na isang contract of comodatum. Isang kasunduan na ipinapahiram ang iyong bahay sa loob ng 2 taon kina at Nrea Ramos na walang bayad, ampersand quote, ang aking puso ay kumirot. Ibinigay ni Marco ang aking bahay. Ampersand quote, ang pinakamasama, Mang Delphine, ginamit niya ang isang special power of attorney o RAE na nagsasabing binigyan mo siya ng karapatang gawin yon, ampersand quote, kumunot ang aking noo. Hindi ko kailanman binigyan ng ganoong kapangyarihan si Marco. Ampersand quote, falsipikado, Mang Delphine. Ang pirma ay hindi tugma sa'yo. At walang record na pumunta ka sa notaryo para ipanotaryo yon, ampersand quote, nanginginig ako sa galit. Huwad. Peking pirma. Ang aking sariling anak, ang kapatid ni Manny, ay nakisama sa mga kasuklam-suklam na gawain ito. Ampersand quote, krimen yan, Mang Delphine, ampersand quote, sabi ni Attorney Garcia, ampersand quote, at may kinalaman si Marco dito, ampersand quote, ang ideya na ang sarili kong anak ay haharap sa kaso, haharap sa kulungan, ay nagdulot ng isang matinding kirot sa aking puso. Ito ang bunga ng maling pagtitiwala ng pagbulag sa sarili. Kailangan kong magdesisyon, isang desisyon na magpapabago sa buhay ng aking sariling dugo. Sa kabila ng aking pagod at ang payo ni Aling Nena na magpahinga, isang araw, naglakad ako patungo sa aking dating tahanan. Gusto kong makita. Kailangan kong makita. Mula sa malayo, ang aking bahay ay tila iba na. Iba na ang pintura ng pinto, may mga nakasabit na kakaibang halaman sa harapan. Sa bakuran, may mga damit na hindi ko kilala, nakasampay. Para akong isang estranghero na naglalakad sa sarili kong buhay. Lumingalinga ako, sinisigurong walang nakakakita sa akin, at sumilip ako sa bintana. Ang sala, na dati ampersand apos, na puno ng mga alaala, ay ngayo ampersand apos, na may bagong furniture. Isang malaking leather sofa, isang malapad na flat screen li, isang glass table. Mga larawan ng pamilya ni Stella, ang asawa ni Marco, ay nakasabit sa dingding. Lahat ng aming gamit, ang mga palamuti na pinili naming mag-ama, nawala. Tila hindi ako kailanman nabuhay doon. Isang malamig na dampi ng katotohanan ang tumagos sa akin. Habang nakatayo ako doon, isang lalaki ang lumabas, si M. Ramos, ang ama ni Stella. Nakita niya ako at lumapit. Ampersand quote, maaari ba akong tumulong sa'yo, ampersand quote, tan. Nagsimula ang paghihintay. Bawat oras, bawat araw, ay tila isang buong linggo. Si Attorney Garcia ay tumatawag sa akin, binibigyan ako ng update tungkol sa pag-usad ng ejectment order. 2 hanggang 3 araw na lang daw. Bawat ring ng telepono ni Aling Nena, ang aking puso ampersand apos, lay kumakabog ng malakas. Halo-halong kaba at pag-asa. Nag-aalala ako sa mangyayari, sa gulo, sa sakit na idudulot nito. Pero higit sa lahat, umaasa akong makamit ang hustisya. Ang katarungan para sa akin at para kay Manny. Isang hapon, habang nagkakape kami ni Aling Nena sa aming balkonahe, may kumatok. Si Marco. Mukha siyang pagod, payat na payat, ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Tila hindi pa siya nakakatulog ng maayos sa loob ng maraming araw. Naupo siya sa isang upuan sa harap ko, ang kanyang ulo ampersand apos, lay nakayuko. Ang katahimikan ay bumalot sa amin. Si Aling Nena, marunong umintindi, ay nagpaalam muna. Tiningnan ko si Marco, ang aking anak, ang bunsong anak ko. Nagkaroon ng malalim na kirot sa aking dibdib. Sa kabila ng lahat, anak ko pa rin siya. Ampersand quote, saan mo sana ako dadalhin, Marco? Sa bahay na ibinigay mo sa biyanan mo, ampersand quote, tanong ko, kalmado ang aking boses, ngunit may bigat ang bawat salita. Nagtaas siya ng tingin, ang kanyang mga mata ampersand apos, na puno ng luha. Ampersand quote, inay, akala ko po mamamatay na kayo. Natakot po ako, ampersand quote, ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi na marinig. Ampersand quote, kaya mo ginawa ang lahat ng ito.
Dahil akala mo mamamatay ako, ampersand quote, tanong ko, tumango-tango, pinipigilan ang luha. Ampersand quote, inay, sa totoo lang po malaki ang utang ni Stella sa kanyang mga magulang. Kailangan po nila ng matutuluyan. At sabi niya, kung bibigyan ko sila ng bahay, mas magiging maayos ang lahat, ampersand quote. Natawa ako ng mapait. Isang malamig na tawa. Ampersand quote, Marco, ampersand quote, sabi ko, ampersand quote, ang doktor ay hindi nagsabi na mamamatay ako. Sinabi nila na hindi sila sigurado kung kailan ako gigising. May malaking pagkakaiba, Marco. At alam ko ang lahat ng sinabi at ginawa ninyo habang ako ay nasa koma, ampersand quote, lumaki ang kanyang mga mata, nagulat. Ampersand quote, paano nyo po nalaman, inay, ampersand quote, hindi ako sumagot. Patuloy lang ang aking tingin sa kanya, matalim, ngunit may halong lungkot. Ampersand quote, alam mo ba ang ginawa mo, Marco? Pinirmahan mo ang isang peking dokumento. Isang special power of attorney na peking pirma ko ang ginamit. Ito ay pandaraya. Isang krimen, ampersand quote, namutla si Marco. Ang kanyang mukha ay naging puting-puti. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ampersand quote, hindi ako, inay. Si Stella po ang. May kakilala siyang notaryo. Pinirmahan ko lang po bilang testigo. Pinilit lang po ako ni Stella, ampersand quote, napapikit ako. Narinig ko yon. Ang pagtataksil ay mas malalim pa sa akala ko. Hindi lamang siya kasabwat, kundi isang duwag na handang isisi sa iba ang kanyang pagkakamali. Ang sarili kong anak, sinisisi ang kanyang asawa. Ampersand quote, Marco, ampersand quote, sabi ko, binuksan ang aking mga mata, ampersand quote, hindi ko na kailangang marinig ang paliwanag mo. Ang bahay ay akin. At kukunin ko ito pabalik. Sa loob ng 2 hanggang 3 araw, darating ang ejectment order. Kailangan mo silang sabihan na umalis. At sa kaso ng falsification of documents, may kaso kayong haharapin, ampersand quote, nanginginig si Marco, umiiyak. Ampersand quote, inay, papatayin po ako ni Stella kung gagawin ko ito. Alam niyo po ang kanyang pamilya, ampersand quote, tiningnan ko siya ng matagal. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot, ang kahinaan, ang pagkawala ng kanyang pagkatao. Ampersand quote, Marco, ampersand quote, sabi ko, ang aking boses ay malumanay ngunit matatag, ampersand quote, kung mas mahalaga sa iyo si Stella kaysa sa akin, kung gayon, alam mo na ang iyong pipiliin. Ako ang iyong ina. At ito ang aking bahay. Wala nang iba pang pag-uusapan, ampersand quote, tumayo ako, dahan-dahan. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. Walang yakap. Walang paalam. Lumabas si Marco sa bahay ni Aling Nena, ang kanyang mga balikat ay nakayuko, parang isang talunan. Naramdaman ko ang isang malalim na kalungkutan, isang sakit na mas masahol pa sa sakit ng katawan. Ngunit kasabay nito, isang pakiramdam ng kalayaan. Ang desisyon ay nasa kanya na. At ako, bilang isang ina, ay handa na sa anumang kahihinatnan. Dumating ang araw na pinakahihintay ko, isang araw na tila nakatakda mula pa nang makita ko si Manny na nakatali. Madilim ang umaga at may bahagyang patak ng ulan na parang umiiyak ang kalangitan sa akin. Sumakay ako sa sasakyan ni Attorney Garcia, kasama si Officer Morales, isang pulis na inatasan sa amin. 10:00 ng umaga, narating namin ang aking tahanan. Ang aking bahay, ang pinaghirapan kong bahay. Mula sa labas, nakita ko na sina M.E. at Lenrea Ramos ay nag-impake ng kanilang mga gamit, ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at hinanakit. Hindi na nila matatakasan ang katotohanan. Huminga ako ng malalim, ang aking puso ampersand apos, na'y kumakabog ng malakas. Lumabas ako ng sasakyan, kasama sina Attorney Garcia at Officer Morales sa aking tabi, na parang mga bantay ng katarungan. Ang bawat hakbang ko patungo sa pintuan ay mabigat, ngunit mayroong determinasyon na hindi matatawaran. Nang makapasok ako sa loob, matapos ang maraming buwan, bumulaga sa akin ang isang tanawin na nagpabilis ng tibok ng aking puso. Ang lahat ay bago. Puting pintura sa mga dingding, bagong alpombra, mga bagong kasangkapan. Isang malaking leather sofa, isang malapad na flat screen lie, isang glass table. Mga larawan ng pamilya ni Stella ay nakasabit sa dingding na parang sila ang nagmamay-ari ng lahat. Ang mga alaala ko, ang mga palamuti na pinili naming mag-ama, nawala. Tila hindi ako kailanman nabuhay doon. Ang aking mga lumang gamit, ang mga furniture na pinaghirapan naming bilhin, ay itinapon na lang sa bodega, na parang basura.
Ampersand quote, nasaan ang mga gamit ko? Ampersand quote, tanong ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Si Elrea Ramos, na may hawak na isang kahon, ay tiningnan ako ng may galit. Ampersand quote, nasa bodega po. Ampersand quote, mag-isa ka, matanda. Walang magmamahal sa iyo. Kahit ang iyong anak, iniwan ka, ampersand quote, tinalikuran ko siya, hindi ko na kailangang marinig ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga banta ay walang saysay. Naglakad ako patungo sa likod bahay, sa lugar kung saan naroon ang aking pinakamamahal na puno ng kalamansi. Ang punong iyon ay tila bahagi na ng aming pamilya, nagbibigay ng sariwang prutas, para sa aming hapagkainan, nagbibigay ng lilim sa mainit na tanghali. Ngunit nang makarating ako doon, ang aking puso ampersand apos, lay kumirot sa sakit. Ang puno, ang aking matandang kaibigan, ay pinutol na. Tanging mga tuyong sanga na lamang ang natira, hubad, parang kaluluwang nawalan ng pag-asa. Wala na ang mga berde nitong dahon, wala na ang mga dilaw na bunga. Ampersand quote, anong ginawa niyo sa puno ko? Ampersand quote, bulong ko, ang aking boses ay basag. Lumabas si M. Ramos, ang kanyang mukha ampersand apos, na walang reaksyon. Ampersand quote, masyado ng malaki, nakakasira. Pinutol ko, ampersand quote, wala siyang pakialam. Hindi niya naiintindihan ang halaga ng punong iyon sa akin, ang halaga ng mga alaala na nakakabit dito. Bumagsak ako sa lupa, sa ilalim ng tuyong puno. Ang aking mga luha ay bumuhos, mainit, dumadaloy sa aking pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng paglaya. Luha ng pagpapaalam sa isang bahagi ng nakaraan, at luha ng determinasyon na bumangon muli. Hindi ko hahayaang sirain nila ang lahat. Hindi ko hahayaang durugin nila ang aking pag-asa. Ito ang simula ng aking muling pagbangon. Pagsapit ng hapon, lumipas ang ulan. Ang langit ay nagbigay daan sa isang mapulang sunset, na parang nagsasabing magtatapos na ang isang yugto. Sina Enne at Enrea Ramos ay umalis, ang kanilang sasakyan ay puno ng mga gamit, ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at hinanakit. Iniwan nila ang bahay na walang laman, sira-sira, ngunit kasama ang kalayaan. Naiwan akong nag-iisa sa gitna ng mga bakas ng kanilang kasamaan. Isang katahimikan ang bumalot sa akin, ngunit hindi ito katahimikan ng kalungkutan, kundi katahimikan ng pag-asa. Alam kong mahaba pa ang aking laban, ngunit ngayon, mayroon na akong kapayapaan sa aking puso. Kinagabihan, habang nililinis ko ang kaunting kalat na naiwan, tumunog ang aking telepono. Si Marco. Ampersand quote, inay, ampersand quote, sabi niya, ang kanyang boses ay pagod, ngunit may bahid ng pagtanggap. Ampersand quote, nakausap ko na po si Stella at ang mga magulang niya. Aalis na po sila bukas, ampersand quote, nakahina ako ng maluwag. Hindi ko inakala na magiging ganito kabilis. Ampersand quote, kung gayon, ampersand quote, sabi ko, ampersand quote, hindi ko itutuloy ang kaso ng falsification laban sa iyo. Ngunit mayroon akong isang kondisyon, ampersand quote, katahimikan sa kabilang linya. Ampersand quote, binago ko ang testamento ko, Marco. Ang bahay na ito, ang lahat ng pag-aari ko, ay ipapamana sa isang charity foundation pagkatapos ko. Hindi ka magmamana ng kahit ano. At ito ay para sa ikabubuti mo at ng iyong kapatid, ampersand quote, narinig ko ang kanyang pagkabigla. Isang malalim na buntong hininga. Ampersand quote, bakit po, inay? Bakit niyo po ginagawa ito, ampersand quote, tanong niya. Ampersand quote, dahil Marco, natutunan ko. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagbibigay ng lahat. Ang pagmamahal ay nangangahulugang pagprotekta. Pinoprotektahan ko ang pinaghirapan namin ni Manny. At pinoprotektahan ko ang sarili kong dangal. Ang ari-arian na ito ay dapat gamitin sa kabutihan, hindi sa kasamaan, ampersand quote, inay pwede ko po bang tulungan kayo sa pagpipinta? Sa pag-aayos ng bahay, ampersand quote, tanong niya, ang kanyang boses ay tila may pag-asa. Tiningnan ko ang tuyong puno ng kalamansi sa likod. Mayroon pa ring buhay sa mga ugat nito. Ampersand quote, Marco, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, pwede kang tumulong. Kung gusto mo talagang bumawi, ipakita mo sa akin, ampersand quote, ibinaba ko ang telepono. Alam kong mahaba pa ang daan. Ang aking bahay ay kailangan pang ayusin. Ang aking puso ay kailangan pang hilumin. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon akong pag-asa. At alam kong hindi na ako mag-iisa. Lumipas ang 3 buwan. Tila hindi ako makapaniwala kung gaano kabilis ang panahon, at kung gaano kabilis din ang pagbabago.
Ang aming bahay, ang pinaghirapan kong bahay, ay naibalik na sa dati. Muling pininturahan ng kulay cream, ang mga lumang kasangkapan namin ay ibinalik sa kanilang tamang lugar, at ang bawat sulok ay muling napuno ng mga alaala. Pero ang pinakamahalaga, ang aking puno ng kalamansi sa likod bahay, ay muling nabuhay. Ang mga tuyong sanga na akala ko _apos, na ipatay na, ngayon ay may maliliit, luntian na mga usbong. Maliit pero matatag. Parang ako. Parang kami. Madalas na bumibisita si Marco. Tinutupad niya ang kanyang pangako na tulungan ako sa pag-aayos ng bahay, pagpipinta, at paglilinis. Hindi na siya ang dating Marco na payat at balot ng takot. Ngayon, may bahid ng pag-asa ang kanyang mga mata, at nagsisimula na siyang ngumiti ng totoo. Isang hapon, habang nakaupo kami sa ilalim ng lumalaking puno ng kalamansi, nagsimulang umusok ang kanyang mga salita. Quote, Inay, quote, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay, quote, hiwalay na po kami ni Stella, quote, tumango ako, hindi ako nagulat. Quote, sabi niya po, pinili ko daw kayo kaysa sa kanya. Hindi ko po maintindihan noon, Inay, quote, tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata _apos, na puno ng pagsisisi. Quote, pinilit ko po ang sarili kong maging ibang tao, Inay. Para lang po mapahanga si Stella. Nawala po ako. Nagpadala po ako sa takot at sa mga pangako ng kanyang pamilya, quote, hinawakan ko ang kanyang kamay. Quote, kung iniwan ka niya, Marco, hindi siya ang tamang tao para sa'yo. Ang pag-ibig ay hindi sapat, anak. Kailangan din ang respeto. Respeto sa sarili, respeto sa pamilya mo, at respeto sa katotohanan, quote, sa mga salita ko, nakita ko ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Hindi ito madali, ngunit nagsisimula na siyang lumakad sa tamang daan. Si Aling Nena, ang aking matandang kapitbahay at matalik na kaibigan, ay madalas din dumadalaw. Siya ang nagkwento sa akin tungkol sa nangyari kina Stella at sa pamilya Ramos. Kinailangan daw ibenta ni Stella ang halos lahat ng kanyang mga alahas para makabayad sa mga utang. Naghirap daw sila. Sina Enne at Enrea Ramos naman, kinailangan daw lumipat sa probinsya at magsimula ulit, bumalik sa pagiging simpleng manggagawa. Si Marco, nawalan din ng trabaho dahil sa kaso, ngunit ngayon ay naghahanap ng bagong simula ng matapat. Narinig ko ang mga kwento pero hindi ako nakaramdam ng paghihiganti. Wala akong kasiyahan sa kanilang kapahamakan. Ang aking puso _apos, lay na puno lamang ng pag-unawa. Quote, ang karma ay hindi paghihiganti, Aling Nena, quote, sabi ko. Quote, ito ay ang buhay na tumutugon sa ating mga desisyon. Kung ano ang itinanim mo, iyon din ang iyong aanihin, quote, ito ay isang aral na natutunan ko ng masakit, ngunit isang aral na nagpalaya sa akin. Dahil sa lahat ng aking pinagdaanan, natutunan ko ang ilang mahahalagang aral. Para sa mga kapwa ko magulang, mga ama at ina na tulad ko, narito ang aking payo. Ang pagmamahal ay dapat may limitasyon, upang ang anak mo ay matuto ring magbigay halaga at respeto sa iyo at sa sarili niya. Ang pag-unawa at paggalang ang tanging pundasyon ng isang matatag na pamilya, hindi ang bulag na pagmamahal o pagkontrol. Para naman sa mga anak, ang halaga ng pasasalamat at pananagutan ay hindi niya natutunan sa madaling paraan, at sana matuto ang bawat anak na ang pagmamahal ng magulang ay hindi utang na loob na pwedeng baliwalain. Ang pagkamakasarili ay pumapatay sa pinakamagandang bagay sa buhay. At para sa lahat, tungkol sa ating pagkatao sa mundo, sa huli, hindi ko pinili ang paghihiganti. Pinili ko ang katarungan at ang pagtatanggol sa aking dignidad. Ang kabaitan ay mahalaga, ngunit dapat itong ilagay sa tamang lugar. Minsan, ang matalinong pagganti ay isang paraan upang gisingin ang moralidad ng isang tao. Ang buhay ay parang gulong, ang lahat ng ginawa mo, babalik din sa _apos, yo. Ito ang _apos, karma _apos, na hindi kailangan ng iyong kamay. Ako si Mang Delphine, 60 _apos, 8 taong gulang. Hindi nagtatapos ang kwento ko sa paglilitis o sa pag-aayos ng bahay. Patuloy pa rin akong gumagawa ng kakanin, nagpipinta ng dingding, nagtatanim ng mga halaman. Mayroon na akong bagong layunin, ang ikwento ang aking karanasan upang magbigay inspirasyon sa iba. Kung nakikinig ka sa kwentong ito, tandaan, hindi mahalaga kung gaano kadilim ang araw mo. Palaging may pag-asa. Lumaban ako. Bumangon ako. Nagtakda ako ng mga hangganan.
At kung nagawa ko ito sa edad na 60 apos, 8 taong gulang, pagkatapos ng ilang buwan sa koma, ikaw din ay makakaya. Kailangan mo lang ng dignidad, hindi paghihiganti. At tandaan, pagkatapos ng bagyo, palaging sumisikat ang araw. Inabot ko ang piraso ng lechon na muling pininturahan ng kulay cream, ang mga lumang kasangkapan namin ay ibinalik sa kanilang tamang lugar, at ang bawat sulok ay muling napuno ng mga alaala. Pero ang pinakamahalaga, ang aking puno ng kalamansi sa likod bahay, ay muling nabuhay. Ang mga tuyong sanga na akala ko apos, na'y patay na, ngayon ay may maliliit, luntian na mga usbong. Maliit pero matatag. Parang ako. Parang kami. Madalas na bumibisita si Marco. Tinutupad niya ang kanyang pangako na tulungan ako sa pag-aayos ng bahay, pagpipinta, at paglilinis. Hindi na siya ang dating Marco na payat at balot ng takot. Ngayon, may bahid ng pag-asa ang kanyang mga mata, at nagsisimula na siyang umiti ng totoo. Isang hapon, habang nakaupo kami sa ilalim ng lumalaking puno ng kalamansi, nagsimulang umusok ang kanyang mga salita. Quote, Inay, quote, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay, quote, hiwalay na po kami ni Stella, quote, tumango ako, hindi ako nagulat. Quote, sabi niya po, pinili ko daw kayo kaysa sa kanya. Hindi ko po maintindihan noon, Inay, quote, tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata apos, na puno ng pagsisisi. Quote, pinilit ko po ang sarili kong maging ibang tao, Inay. Para lang po mapahanga si Stella. Nawala po ako. Nagpadala po ako sa takot at sa mga pangako ng kanyang pamilya, quote, hinawakan ko ang kanyang kamay. Quote, kung iniwan ka niya, Marco, hindi siya ang tamang tao para sa'yo. Ang pag-ibig ay hindi sapat, anak. Kailangan din ang respeto. Respeto sa sarili, respeto sa pamilya mo, at respeto sa katotohanan, quote, sa mga salita ko, nakita ko ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Hindi ito madali, ngunit nagsisimula na siyang lumakad sa tamang daan. Si Aling Nena, ang aking matandang kapitbahay at matalik na kaibigan, ay madalas din dumadalaw. Siya ang nagkwento sa akin tungkol sa nangyari kina Stella at sa pamilya Ramos. Kinailangan daw ibenta ni Stella ang halos lahat ng kanyang mga alahas para makabayad sa mga utang. Naghirap daw sila. Sina Enne at Enrea Ramos naman, kinailangan daw lumipat sa probinsya at magsimula ulit, bumalik sa pagiging simpleng manggagawa. Si Marco, nawalan din ng trabaho dahil sa kaso, ngunit ngayon ay naghahanap ng bagong simula ng matapat. Narinig ko ang mga kwento pero hindi ako nakaramdam ng paghihiganti. Wala akong kasiyahan sa kanilang kapahamakan. Ang aking puso apos, lay napuno lamang ng pag-unawa. Quote, ang karma ay hindi paghihiganti, Aling Nena, quote, sabi ko. Quote, ito ay ang buhay na tumutugon sa ating mga desisyon. Kung ano ang itinanim mo, iyon din ang iyong aanihin, quote, ito ay isang aral na natutunan ko ng masakit, ngunit isang aral na nagpalaya sa akin. Dahil sa lahat ng aking pinagdaanan, natutunan ko ang ilang mahalagang aral. Para sa mga kapwa ko magulang, mga ama at ina na tulad ko, narito ang aking payo. Ang pagmamahal ay dapat may limitasyon, upang ang anak mo ay matuto ring magbigay halaga at respeto sa iyo at sa sarili niya. Ang pag-unawa at paggalang ang tanging pundasyon ng isang matatag na pamilya, hindi ang bulag na pagmamahal o pagkontrol. Para naman sa mga anak, ang halaga ng pasasalamat at pananagutan ay hindi niya natutunan sa madaling paraan, at sana matuto ang bawat anak na ang pagmamahal ng magulang ay hindi utang na loob na pwedeng baliwalain. Ang pagkamakasarili ay pumapatay sa pinakamagandang bagay sa buhay. At para sa lahat, tungkol sa ating pagkatao sa mundo, sa huli, hindi ko pinili ang paghihiganti. Pinili ko ang katarungan at ang pagtatanggol sa aking dignidad. Ang kabaitan ay mahalaga, ngunit dapat itong ilagay sa tamang lugar. Minsan, ang matalinong pagganti ay isang paraan upang gisingin ang moralidad ng isang tao. Ang buhay ay parang gulong, ang lahat ng ginawa mo, babalik din sa apos, yo. Ito ang apos, karma apos, na hindi kailangan ng iyong kamay. Ako si Mang Delphine, 60 apos, 8 taong gulang. Hindi nagtatapos ang kwento ko sa paglilitis o sa pag-aayos ng bahay. Patuloy pa rin akong gumagawa ng kakanin, nagpipinta ng dingding, nagtatanim ng mga halaman. Mayroon na akong bagong layunin, ang ikwento ang aking karanasan upang magbigay inspirasyon sa iba.
Kung nakikinig ka sa kwentong ito, tandaan, hindi mahalaga kung gaano kadilim ang araw mo. Palaging may pag-asa. Lumaban ako. Bumangon ako. Nagtakda ako ng mga hangganan. At kung nagawa ko ito sa edad na 60 apos, 8 taong gulang, pagkatapos ng ilang buwan sa koma, ikaw din ay makakaya. Kailangan mo lang ng dignidad, hindi paghihiganti. At tandaan, pagkatapos ng bagyo, palaging sumisikat ang araw. Inabot ko ang piraso ng lechon na ibinigay sa akin ni Manny. Napakasarap, anak. Mas masarap pa kaysa sa 5 bituin na restaurant. Quote, maligayang bagong taon, tatay, quote, umiti si Manny, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Quote, maligayang bagong taon, anak ko, quote, umugong ang apoy, nililiwanagan ang masayang mukha ng ama at anak. Ngayong gabi, malamig pa rin ang hangin, ngunit ang aming mga puso ay hinding-hindi naging ganoon kainit. Lumipas ang 3 buwan. Tila hindi ako makapaniwala kung gaano kabilis ang panahon, at kung gaano kabilis din ang pagbabago. Ang aming bahay, ang pinaghirapan kong bahay, ay naibalik na sa dati. Muling pininturahan ng kulay cream, ang mga lumang kasangkapan namin ay ibinalik sa kanilang tamang lugar, at ang bawat sulok ay muling napuno ng mga alaala. Pero ang pinakamahalaga, ang aking puno ng kalamansi sa likod bahay ay muling nabuhay. Ang mga tuyong sanga na akala ko apos, naipatay na, ngayon ay may maliliit, luntian na mga usbong. Maliit pero matatag. Parang ako. Parang kami. Madalas na bumibisita si Marco. Tinutupad niya ang kanyang pangako na tulungan ako sa pag-aayos ng bahay, pagpipinta at paglilinis. Hindi na siya ang dating Marco na payat at balot ng takot. Ngayon, may bahid ng pag-asa ang kanyang mga mata, at nagsisimula na siyang ngumiti ng totoo. Isang hapon, habang nakaupo kami sa ilalim ng lumalaking puno ng kalamansi, nagsimulang umusok ang kanyang mga salita. Quote, inay, quote, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay, quote, hiwalay na po kami ni Stella, quote, tumango ako, hindi ako nagulat. Quote, sabi niya po, pinili ko daw kayo kaysa sa kanya. Hindi ko po maintindihan noon, inay, quote, tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata apos, na puno ng pagsisisi. Quote, pinilit ko po ang sarili kong maging ibang tao, inay. Para lang po mapahanga si Stella. Nawala po ako. Nagpadala po ako sa takot at sa mga pangako ng kanyang pamilya, quote, hinawakan ko ang kanyang kamay. Quote, kung iniwan ka niya, Marco, hindi siya ang tamang tao para sa'yo. Ang pag-ibig ay hindi sapat, anak. Kailangan din ang respeto. Respeto sa sarili, respeto sa pamilya mo, at respeto sa katotohanan, quote, sa mga salita ko, nakita ko ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Hindi ito madali, ngunit nagsisimula na siyang lumakad sa tamang daan. Si Aling Nena, ang aking matandang kapitbahay at matalik na kaibigan, ay madalas din dumadalaw. Siya ang nagkwento sa akin tungkol sa nangyari kina Stella at sa pamilya Ramos. Kinailangan daw ibenta ni Stella ang halos lahat ng kanyang mga alahas para makabayad sa mga utang. Naghirap daw sila. Sina Enne at Enrea Ramos naman, kinailangan daw lumipat sa probinsya at magsimula ulit, bumalik sa pagiging simpleng manggagawa. Si Marco, nawalan din ng trabaho dahil sa kaso, ngunit ngayon ay naghahanap ng bagong simula ng matapat. Narinig ko ang mga kwento pero hindi ako nakaramdam ng paghihiganti. Wala akong kasiyahan sa kanilang kapahamakan. Ang aking puso apos, lay napuno lamang ng pag-unawa. Quote, ang karma ay hindi paghihiganti, Aling Nena, quote, sabi ko. Quote, ito ay ang buhay na tumutugon sa ating mga desisyon. Kung ano ang itinanim mo, iyon din ang iyong aanihin, quote, ito ay isang aral na natutunan ko ng masakit, ngunit isang aral na nagpalaya sa akin. Dahil sa lahat ng aking pinagdaanan, natutunan ko ang ilang mahahalagang aral. Para sa mga kapwa ko magulang, mga ama at ina na tulad ko, narito ang aking payo. Ang pagmamahal ay dapat may limitasyon, upang ang anak mo ay matuto ring magbigay halaga at respeto sa iyo at sa sarili niya. Ang pag-unawa at paggalang ang tanging pundasyon ng isang matatag na pamilya, hindi ang bulag na pagmamahal o pagkontrol. Para naman sa mga anak, ang halaga ng pasasalamat at pananagutan ay hindi niya natutunan sa madaling paraan, at sana matuto ang bawat anak na ang pagmamahal ng magulang ay hindi utang na loob na pwedeng baliwalain. Ang pagkamakasarili ay pumapatay sa pinakamagandang bagay sa buhay.
At para sa lahat, tungkol sa ating pagkatao sa mundo, sa huli, hindi ko pinili ang paghihiganti. Pinili ko ang katarungan at ang pagtatanggol sa aking dignidad. Ang kabaitan ay mahalaga, ngunit dapat itong ilagay sa tamang lugar. Minsan, ang matalinong pagganti ay isang paraan upang gisingin ang moralidad ng isang tao. Ang buhay ay parang, mayroon na akong bagong layunin, ang ikwento ang aking karanasan upang magbigay inspirasyon sa iba. Kung nakikinig ka sa kwentong ito, tandaan, hindi mahalaga kung gaano kadilim ang araw mo. Palaging may pag-asa. Lumaban ako. Bumangon ako. Nagtakda ako ng mga hangganan. At kung nagawa ko ito sa edad na 60 apos, 8 taong gulang, pagkatapos ng ilang buwan sa koma, ikaw din ay makakaya. Kailangan mo lang ng dignidad, hindi paghihiganti. At tandaan, pagkatapos ng bagyo, palaging sumisikat ang araw. Inabot ko ang piraso ng lechon na ibinigay sa akin ni Manny. Napakasarap, anak. Mas masarap pa kaysa sa 5 bituin na restaurant. Quote, maligayang bagong taon, tatay, quote, umiti si Manny, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Quote, maligayang bagong taon, anak ko, quote, umugong ang apoy, nililiwanagan ang masayang mukha ng ama at anak. Ngayong gabi, malamig pa rin ang hangin, ngunit ang aming mga puso ay hinding-hindi naging ganoon kainit. Ang kwento ni Mang Delfin ay nagtatapos dito. Ano sa palagay ninyo ang naging desisyon ni Mang Delfin? Mayroon ba kayong gagawin na iba kung kayo ang nasa kanyang katayuan? Ibahagi ninyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, lagi kong binabasa ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpakaisip o nagpadama sa inyo ng kung anuman, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa taong pinaniniwalaan ninyong maaantig din, at mag-subscribe sa kanal ng Tahimik na Ama upang hindi makaligtaan ang mga susunod na misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento at sino ang makakaalam, sa susunod na pagkakataon baka kayo na ang maging boses ng Tahimik na Ama. Ang kwentong ito ay kathang-isip at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.